Pag-uusapan po natin ang tungkol sa planong pag-aalis sa Filipino subject sa kolehiyo. Philippine literature may not be popular subjects in college, but categorizing and designating them as an elective in the curriculum is a clear indication of the continued erosion of Philippine identity. Tinanong namin ang aming mga Twitter follower kung pabor ba sila sa utos ng SHED na tanggalin na ang Pilipino bilang mandatory subject sa kolehiyo. Filipino will remain part of the curriculum in college. The Supreme Court has issued a TRO on the Commission on Higher Education's memorandum taking out the subject. Kilala mo ba kung sino ka bilang isang Pilipino? Isang tanong na tila napakaraming sagot sa panahon ngayon. Pero, ano nga ba ang kahulugan ng pagiging isang tunay na Pilipino? Sa gitna ng modernisasyon at pagbabago ng mundo, panahon na muli nating balikan ang ating pinagmulan, pagkakakilanlan at diwa bilang Pilipino. Kaya sa video na ito, samahan niyo kami sa paghagilap At pagtuklas sa iba't ibang aspeto ng araling ito. Pinagpalang araw mga kasinta! Tubo ng bulwagang pambalitaan ng Sintang Paaralan. Ako si Mark. at ako naman si Aliyah. Ngayon kami nagtungo sa UP Diliman sa Quezon City. Tahanan ng pinakaunang universidad na nag-alok ng programang Philippine Studies o Araling Pilipino sa bansa. Upang humingi ng panayam mula sa iba't ibang skola ng bayan ukol sa paksang Filipinaloya bilang isang programang akademiko. Pero bago ang lahat, ating masdan kung saan nga ba ito nagmula. sa nakaraang mahigit 300 taong pananakop, unti-unting nagbago ang ating kultura at kamalayan. Dahil sa epekto ng mga pananakop na pinagdaanan ng bansa, ang mga pagbabagong ito ay nagdulot ng maraming negatibong epekto sa kabuuang kamalayan ng Pilipino patungkol sa sarili at kultura. Ito lamang ang ilan sa mga rason kung kaya't ang Pilipinohiya ay itinatag bilang tugon upang muling buhayin ang ating pagka-Pilipino. Ngayon, sabay-sabay natin tuklasin ang isa sa napakahalagang kaisipan na tumutulong sa pagtubog ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Ang Araling Pilipinolaya! Ngayon mga kasinta, tayo'y narito ngayon sa PUP upang mangingi ng panayam mula sa iba't ibang scholar ng bayan. Tara mga kasinta, samahan niyo kami! Paumanhin po, maaari po ba kami humingi ng inyong ulat? Opo. Maaari po kayo magpakilala sa ating mga tagapanood. Ako po si Riza. Para sa inyo, ano ang Filipinalohiya? Para sa akin, ang Filipinalohiya ay isang larangan ng pag-aaral kung saan inaaral natin ang ating sariling wika, kultura, kasaysayan at isyu sa ating bansa na nagmula sa perspektiba at karanasan natin mga Pilipino. Sa tingin mo ba malaking tulong ang asignaturang Filipinalohiya sa atin? At pabor ka ba na inilagay ito sa mababa at sekundaryang paaralan? Opo, naniniwala ako na malaking tulong ang Filipinalohiya sa ating kabataan dahil maraming aral ang matututunan dito at isa na rin ito sa dahilan para mamulat ang mga tao o mga kabataan sa mga isyu na nangyayari ngayon lalo na sa ating bansa at kung paano ang kalakaran ng gobyerno sa ating bansa. Kaya ito ang dahilan kung bakit pabor ako na ilagay ito sa mababa at sekundaryang paaralan para matuto, maging maayos at mulat ang mga susunod na henerasyon nating mga kabataan. Mayroon po ba kayong kaalaman sa kasaysayan at pag-usbong ng Araling Pilipino o Philippine Studies o Filipinalohiya? Sa aking pagkakaalam, ang kasaysayan o ang pag-usbong ng Araling Filipino o Filipinalohiya ay nagsimula sa adhikay ni Dr. Jose Rizal noong 1887 na dapat ang edukasyon sa Pilipinas ay tungkol sa Pilipino at para sa Pilipino lamang. Ang Philippine Studies ay itinatag sa UP Diliman noong
1967, habang sa PUP naman ay sinimulan ang programang Bachelor sa Filipinolahiya noong 2001. Gaano kalaki yung naging papel nito sa lipunan at pagbuo ng ating pagkakakilanlan? Para sa akin, ang Araling Filipino o Filipinolahiya ay nagkaroon ng isang malaking papel para sa ating mga Filipino at lalo na sa mga susunod pang mga henerasyon. Dahil para sa akin, ito ang nagsisilbing gabay at nagbubukas sa ating kamalayan mula sa ating pinagmulan, kultura at pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Dahil napakalawak ng salitang ito, ano nga ba ang Araling Filipino o Philippine Studies sa konteksto ng akademya? Ang Araling Filipino sa akademya ay tumutukoy sa pag-aaral tungkol sa kasaysayan, wika at buhay nating mga Filipino. Layunin nitong tulungan tayo para mas lalo pang makilala ang ating pagkakakilanlan at para mamulat din tayo sa kamalayan na makabansa. Para sa iyo, ano-ano ang mga hamon at pag-asa na hinaharap ngayon ng programang akademikong ito? Isa na po dito yung patuloy na pagtangkilik at paggamit pa rin ng Ingles bilang mas dominanteng wika sa akademya. Kaya minsan parang nagiging second class pa rin ang Pilipinong wika sa larangan ng research. At totoo naman din po na may kakulangan din ng mga materyales, references na nasa wikang Filipino. Pero sa kabilang banda, dumarami na ngayon ng mga journal, references at researchers na nagsusulong ng Filipinohiya bilang lehitimong disiplina. Ano ang pinakamalaking hamon ng Filipinolahiya ngayon sa akademya? Ngayong henerasyon, hindi may kakaila na isa sa mga hamon ng Filipinohiya sa akademya ay ang kakulangan sa pagpapahalaga at interes ng mga Pilipino, lalo na mga kabataan sa sariling wika at kultura. Dahil dito, nagiging hamon kung paano mapapanatili ang pag-aaral ng Filipinohiya sa modernong panahong ito. Bilang panghuling tanong po, paano tayo magiging makabago nang hindi nakakalimot kung sino tayo? Sa panahon ngayon na progresibong umuunlad ang sangkatauhan, ay nagiging makabago tayo sa paglikha ng mga solusyon gamit ang ating angking talino at kakayahan bilang Pilipino para sa pakinabang nating lahat. Dahil dito, napapanatili nating buhay ang ating pagkakakilanlan at kultura bilang isang Pilipino. Upang mas mapalalim natin ang ating kaalaman at pagkaunawa, ang aming pangkat ay nagsagawa ng isang panayam sa isang guro ng asignaturang Pilipino mula sa isang mataas na paaralan sa lungsod ng Quezon upang makuha ang kanyang pananaw at opinyon hinggil sa ating paksa. Magandang araw po. Ako po si Ginoong Geoffrey M. Sacristan, guro 2 sa mataas na paaralang Lagro at nagtuturo sa Baitang 12 sa Senior High School, Filipino. Ako po ay nagtapos sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas ng Bachelor sa Sekundaryang Edukasyon Medyur sa Filipino taong 2017. At isa sa mga naging guro ko doon ay ang isa sa pinakamahusay sa Departamento ng Filipinolahiya na si Professor Layos. Para sa akin, 2 ang kahulugan ng Filipinolahiya. Sa akademiko bilang programa, ito ay isang programa na kinukuha ng mga mag-aaral na gusto pang magpakadalubhasa sa Filipino. Pero para sa akin, sa konteksto, ang Filipinolahiya ay intelektualisasyon hindi lamang ng wika, kundi ng ating kultura, identidad at pagkakakilanlan. Kulang pa yung kaalaman natin sa ating wika at kultura. Sabi nga ng ilan, paano natin makikilala ang ating sarili at ang ating pagkakakilanlan kung hindi natin alam at kilala ang ating kultura at pinagmulan. Ang Filipinolahiya para sa akin ay nararapat sa kolehiyo kasi sa tingin ko mas may kakayahan ang mga profesor na himay-himayin ang kultura at identidad natin bilang mga Pilipino sa Filipinolahiya. Napakalaki ng naitutulong nito sa atin sapagkat mas lumalalim at mas nagiging kritikal ang paningin natin sa lipunan, kagaya na lamang ng pagpapakilala sa atin sa iba't ibang aspekto. Halimbawa po sa panitikan, nakikilala po natin ang realidad ng lipunan sa pamamagitan ng lente ng mga manunulat. Sa mga panitikan, nakikilala natin ang sitwasyon na mayroon tayo, kagaya na lamang ng kung paano natin nalalaman yung sitwasyon na dinaranas ng mga
tao sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa pamamagitan ng mga isinulat ni Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan din nito, nakikilala natin yung ating identidad at sarili. So makikita natin sa Philippine Studies, binibigyan tayo nito ng ideya at mas malawak na pagtingin sa lipunan na akala natin dati ay napaka-perpekto. Subalit napakarami palang kulang at mga pagkakamali na kailangan ng daang taon para maituwid ito. Napakaraming hamon at kaunti lang ang pag-asa nito. Unang-una, pag-usapan natin yung pag-asa, no? Nakatutuwa kasi marami pa rin mga profesor sa kolehiyo at mga mag-aaral sa kolehiyo ang isinusulong at nagtutulak para kilalanin at magkaroon ng puwang ang ganitong mga pag-aaral, Philippine Studies at Filipinolohiya sa kolehiyo para mas lumalim, no, yung kaalaman at pag-unawa ng mga tao sa ating identidad, sa ating lipunan, sa ating bansang Pilipinas. Isa sa mga napakalaking hamon nito ay noong inilabas ang CHED Memorandum Number 20 Series of 2013 kung saan sa bagong curriculum ng kolehiyo ay inalis na nga ang mga asignaturang Filipino. Sa pagkakaalala ko noon, marami mga profesor at Filipino na mga mag-aaral at iba pang mga mag-aaral na may concern dito na nagwelga, nagrally para ipaglaban. Napakalaking hamon nito ay ang katanggapan ng mga tao na nasa loob rin mismo. Lalo na ang Commission on Higher Education or ang CHED at syempre yung mga nasa loob ng mga universidad. Yung mga presidente, vice president at iba pang mga profesor na napakababa ng tingin nila sa mga profesor sa Filipino. Para bang napaka hindi importante ang mga asignaturang ito. Kasi napaka-importante nito pero minamaliit nila. Katulad na lamang ng hindi nila pagsuporta sa marami mga profesor na nagsusulong na magkaroon ng asignaturang Filipino kahit 9 units lamang sa general education. Parang nakalulungkot nga sapagkat hindi ito angkop, no, sa teoryang panloob at kapwa ni Dr. Zeus Salazar na dapat tayo yung nagkakampihan. Tayo na nasa 4th Industrial Revolution na dapat nating tandaan na ang teknolohiya ay hindi natin kalaban kundi kaagapay natin. Para sa akin, napakalaking tulong ng integrasyon ng teknolohiya at sa preserbasyon para magamit pa ito at makilala ng mga susunod na salinlahi. Isa sa mga nakita kong tulong nito, no, ay ang digitalization ng mga scripture ng iba't ibang mga tribo para sa ganun ay maaari pa itong mabalikan at mapag-aralan ng mga susunod na mananaliksik na siyang magpapakilala sa ating wika, kultura at napakayaman nating tradisyon. Mula sa iba't ibang pananaw ng ating mga scholar at ni Ginoong Sakristan, mas malinaw na ang ating Pilipino, Philippine Studies o Filipinolohiya ay hindi lamang isang kurso o asignatura. Ito ay paraan sa pag-unawa ng ating kasaysayan, wika, pagkatao at pinakamahalaga ang ating identidad. Kaya sa mabilis na panahon ng pagbabago, nananatiling mahalaga ang tanong na, kilala mo ba kung sino ka bilang isang Pilipino? Pilipino! At yan ang mga tampok na aral sa araw na ito. Kami lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikinig. Muli, ito ang inyong lingkod Sinta, Hiya, at Mark, namamaalam at naglilingkod mula sa'yo para sa bayan.